Di nagpatinag ang dalawang rookie teams na SSS Pension Protector at Comelec Suffragettes sa kanilang naging bakbakan sa first game. Tumagal ito ng 5 set. Wagi ang SSS Pension Protectors sa 3-2 kontra Comelec Suffragettes sa UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Natapos ang laban sa score na 21-25, 25-23, 25-23, 13-25, 16-14. Napiling best player of the game ang Thai import ng Pension Protectors na si Pacharis Nemuang na nagpakawala ng 34 attacks, 3 blocks at 4 service aces. Nasa ika-6 na spot ang Pension Protectors na may 2 wins at 4 losses. Habang nasa ika-4 na spot naman ang Suffragettes na may 4 na panalo at 3 talo. Pinag-ensayuhan talaga namin sila, lalo na yung kaluwete nila at si Abil. Buti, nag-workout naman yung pinractice namin. Talagang pinaganda kasi nag-losing streak na kami. So kailangan talaga, mas win na talaga lahat ng games namin. So binibigay na namin talaga yung best, talagang todo na, sobra pa sa best. Ang tingin ko dyan yung depensa namin kasi minsan nawawala pa rin sila. Service receive, yun pa rin. Mga basic pa rin, yun yung mahalaga talaga. Yung basic positioning, basic na service receive, basic na set. Kasi sa atake wala naman kami masyadong problem. And congrats sa atin, ensayo pa tayo mag-dito. Na-observe ko talaga, siyempre yung willingness ng team kung sino talaga yung gusto manalo. Nawala kami sa depensa, yung mga maliliit na bagay na catch-shot, kinakatch-up lang, hindi namin makuha ng maayos. So ayun, kailangan namin tuunan ng pansin yun. Papunta ng second round, ayun, pagbutihin nila ulit kasi safe pa rin naman kung sino nakalaban namin ng first round, naaral naman namin. So pagdating ng second round, magiging maayos na yan. Sa second game, overjoyed ang BFP Lady Firefighters matapos pataubin ng DFA emissaries sa 3 straight sets. Sa score na 25-17, 25-16, 25-17. Best player of the game, si Fanny Adolfo na nagpaulan ng 11 atake at 5 service aces. Nasa ikatlong spot ang Lady Firefighters na may 4 win at 3 losses. Nasa ika-8 standing naman ang emissaries na may 0 win at 6 losses. Sa ngayon, overjoyed. Talagang ang saya namin kasi talagang in-instill namin sa mga players na talagang dapat tapusin namin yung first round na maayos. Talagang, and alam namin, tinrabaho talaga eh. Talagang nag-triple effort kami, nag-triple sipag kami. Talagang ibinuhos ng mga players na talagang lalaruin nila yung dapat laruin nila. Focus lang talaga. Focus and composure. Yun ang pinaka-importante. Tsaka ang ganda ng chemistry nila sa loob. So ngayon, sabi ko na nag-gel na talaga sila. Pero babalik pa rin kami sa basic, which is yung floor defense. Yung pinaka-importante kailangan pag-i-improve eh. Kasi syempre nakikita nyo, meron pa naman kami mga errors, di ba? Hindi pa naman kami perfect. So yun naman sinasabi ko sa mga players namin na hindi kailangan perfect, pero dapat lalaban. Assessment sa akin parang okay lang naman din. Kasi biggest adjustment yan sa lahat ng players, sa lahat ng team na pagka nawalan ka ng setter, tapos bigla kang mag-a-adjust, talagang sobrang hirap. Pero nakita ko naman, okay naman kahit paano, nai-execute nila yung mga movement na kailangan. Malaking adjustment para sa team. Tapos may mga injuries players pa ako. So mastery of mastery of position, kung saan sila magpipit sa bawat isa, another adjustment na tuloy lang, enjoy lang, tapos laban lang. Sa third game, panalo ang PNP Lady Patrollers laban sa Judiciary Justice Servers sa 3 magkakasunod na set na nagpaangat sa kanila sa top spot na may 6 wins, 1 loss. Natapos ang laban sa score na 25-12, 25-11, 25-20. Napiling best player of the game si Ces Oliveros na nagpaula ng 13 attacks at 1 service ace. Nasa ika-7 standing naman ang Justice Servers na may 2 wins at 5 losses.
Binigyan namin kasi nung iba yung pagkakataon na ma-show up yung ability nila sa court. Ang teamwork nila, makikita ko andun pa rin yung teamwork bawat isa. Tuloy lang kami sa sa ensayo, game plan, yung mga error namin na pag-aralan namin yung kung paano namin ma-maintain yung mga namin sa court, yung mga sa ng mga player ko. Tuloy-tuloy lang namin sa pag-ensayo. Actually, may game plan na kami, magiging duplicate kami sa pag-ensayo para ma-perfect namin yung mga games. Ano yung stamina ng mga player ko kasi yung alam mo naman ngayon, may init ngayon. So yung mga player ko na pagdating doon, pinapraktisan namin yung mainit, tapos dito malamig. Medyo minsan sila sa stamina medyo Kaya pinapalakas ko yung stamina ng player ko. At tiwala lang sila sa ability nila sa isa't isa. Yun lang naman ulit namin sinasabi sa kanila na tiwala lang sa kakampi, be confident lang sa laro. Maraming elements na kailangang tignan, no? At least ngayon medyo mas gumaganda-ganda yung depensa. And then yung consistency ng game. Yun ang isang medyo kailangan bigyan namin mas malaking focus doon. And then siguro yung iba medyo mahabol na doon sa opensa. Ang sinasabi nga sa kanila, they need to be prepared. They need to learn everything, each position, even the setter, even the libero. Yun ang kailangan namin mas bigyan ng attention and then na focus doon sa depensa namin at saka yung serving. Yung first set, second set, medyo nag-off yung service na naman. We train hard, we work hard, and then more on communication, and then yung confidence. Medyo bumababa up and down no? Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng mga Public Servants sa Winning Sports Win for Charity sa darating na linggo, May 5, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang DFA Emissaries versus SSS Pension Protectors sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito sa paghaharap ng AFP Lady Gunner laban sa Senate Lady Defenders, alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Si Borio, yes! 4 straight points. Pinuboko.